Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Ako nga pala si Anthony. 22 taong gulang, ipinanganak ako noong 12 ng Mayo. Lumaki ako dito sa Barangay San Mateo, Rizal at dito na rin ako kasalukuyang naninirahan ngayon. Bagamat halos buong araw at gabi ay nasa loob ako ng malaking bahay kung saan ako nagtatrabaho, simple lang ang buhay ko at galing ako sa pamilyang mahirap. Dahil sa sobrang kakulangan ng pera at hindi na kayang pag-aralin pa ng aking mga magulang, napilitan akong huminto sa pag-aaral at maghanap ng trabaho para makatulong sa bahay at makaipon kahit papano. Wala akong choice kundi tanggapin ang trabaho bilang utusan o houseboy sa isang malaking bahay, kahit na alam kong mahirap at minsan ay mababa ang tingin dito ng iba. Ginawa ko ito dahil alam kong ito lang ang paraan para mabuhay at makatulong sa mga magulang ko. Pero hindi ko akalain na sa loob ng bahay na yon, mararanasan ko ang pinakamasarap at pinakamasakit na bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Araw-araw ay gumagawa ako ng mga gawaing bahay. Nag-aasikaso sa bawat pangangailangan ng amo ko. Sa loob ng malaking bahay na yon, doon ko unang nakilala ng lubusan si Doktora Alesa, ang napakagandang asawa ng may-ari. Sa unang tingin ko pa lang, parang tumigil na ang mundo ko. Napakaganda niya. Sobrang puti na para bang gatas ang kulay nito. Kahit nakasuot lang ito ng simpleng damit pang bahay o kaya naman ay naka-uniform pa galing ospital, kitang-kita pa rin kung gaano kaelegante at kaganda ang kanyang katawan. Ang bawat galaw niya ay puno ng class at ang bango niya ay umaabot kahit saan man siya dumaan. Alam ko sa sarili ko na malayo ang agwat namin. Ako ay isang hamak na utusan lang. Samantalang siya, matalino, doktor, at napakataas ang estado sa buhay. Pero kahit ganon, Miss Roxy, hindi ko mapigilan ang mata at puso ko na humanga at mangarap. Araw-araw ay sinusulyapan ko siya. Tuwing inihahanda ko ang kape o pagkain niya, hindi ko maiwasang titigan ang ganda ng aking amo. Ang maamo niyang mukha, ang tangos ng ilong, at ang pula ng labi na parang laging nag-aanyaya. Naisip ko noon, paano kaya kung magkaroon ako ng pagkakataon? Pero agad ko ring inalis ang isiping yon dahil alam kong imposible at maling-mali. Lumipas pa ang mga araw. Napansin ko na madalas ay wala sa bahay o abala sa mga business trips at trabaho ang asawa ni Ma'am Alesa na si Sir David. Naiiwan siyang mag-isa sa malaking bahay at doon mas lalong lumapit ako bilang taga-alalay at kausap. Madalas, inuutusan niya ako na imasahe siya dahil masakit daw ang likod at buong katawan galing sa duty. Anthony, halika rito. Imasahe mo nga ako dito sa likod. Sobrang sakit kasi. Utos niya isang hapon habang nakahiga sa malaking sofa sa living room at kakauwi lang galing duty. Agad naman akong sumunod. Umupo ako sa gilid at sinumulang pindutin ang likod niya. Doon ko unang naramdaman ang lambot ng balat niya. Parang seda ang dampi nito sa kamay ko. Sobrang smooth at walang kahit na anong bukol o dumi. Mark, dito pa sa may bandang balikat. Mas lakasan mo ang pressure. Ayan, ganyan nga. Sabi niya pa. Dahil lagi kaming magkasama at wala ang asawa niya, unti-unting nagkaroon ng mali siya sa pagitan namin. Ang dating simpleng pag-uusap ay nagiging matagal na. At ang mga tinginan ay naging makahulugan. Ramdam ko na iba na ang tingin niya sa akin, Miss Roxy. May halo ng lambing at tukso ang mga mata niya. Alam mo, Anthony, ang buhay hindi palaging pera ang nagiging problema. Ako mayaman at may asawa, pero hindi ako masaya. Aaminin ko sa iyo na kulang ang atensyon at kalinga na nakukuha ko. Sabi niya sa akin isang araw habang nagpapatulong siya sa kanyang ginagawa.
Siguro po, ma'am. Ngunit sa mga katulad namin, number 1 ho ang pera. Sagot ko sa kanya. Mas madaling hanapin ang pera. Ang asawa ko laging abala sa karir at negosyo. Nakakalimutan na kung paano ako mahalin at alagaan bilang isang babae. Pagod na ako sa relasyon na puro pera lang ang usapan at wala na ang pagmamahal. At doon na ako pumasok, Miss Roxy. Handang dumamay at handang punan ang lahat ng kailangan niya. Isang araw, mainit ang sikat ng araw nang ihinto ni Doktora ang sasakyan sa harap ng mall. Bahagya akong nag-alangan bago bumaba. Dok, sigurado po ba kayo na okay lang na sumama ako? Mahina akong tanong habang hawak ang 2 eco bag. Ngumiti si Doktora. Oo naman, mabibigat ang bibilhin ko. At saka, matagal ka na rin hindi nakakalabas. Tahimik kaming pumasok sa loob ng mall. Habang ako ay ilang na ilang. Simple lang ang suot kong polo at maong. Habang si Doktora ay naka-eleganting dress na bagay sa kanyang propesyon. Pagdating namin sa department store, pumili si Doktora ng ilang damit. Maya-maya pa, may kinuha siyang polo shirt na kulay navy. Sa tingin mo, bagay to sa'yo, Anthony? Sabay abot niya sa akin. Sa akin po? Oo, sukatin mo nga. Nahihiyaman ay sumunod ako. Nang lumabas ako sa fitting room, sandaling napatitig si Doktora. Parang ngayon niya lang napansin kung gaano kaayos tingnan ang binata. O bagay na bagay. Mahina niyang sabi na halos pabulong. Napangiti ako pero yumuko agad. Hindi ko po kailangan nito, Dok. Kailangan mo. Sagot niya naman. Matagal ka nang tumutulong sa akin. Hayaan mo naman na ako ang bumawi. Habang naglalakad kami papunta sa cashier, may mga taong napapatingin sa amin. Halatang napansin ang kakaibang kombinasyon ng isang doktora at simpleng binata na kasama niya. Habang umiikot kami sa grocery section, muntik nang madulas ang paa niya sa basang sahig. Agad ko siyang inalalayan sa bewang habang napahawak siya ng mahigpit sa aking braso. Saglit na tumigil ang mundo sa pagitan namin. Salamat, Anthony. Mahina niyang sabi. Mag-iingat po kayo, Dok. Sabi ko habang hindi binibitawan ang bewang niya. At simula noon, naging iba na ang bawat paglabas naming dalawa. Ito na yung simula ng aming lihim. Yung relasyong hindi pwede sa mata ng tao. Ginagawa namin yun sa likod ng asawa niya na puno ng kaba at excitement na baka may makakita o baka may makaalam. Isang gabi, habang tulog na ang ibang kasambahay, tinawag niya ako sa kanyang silid. Kinakabahan man ay sumunod pa rin ako. Pagkapasok at pagkasara ko ng pinto, doon ko nakita ang eksenang magpapabaliw sa akin. Nakasuot lang siya ng manipis na damit at kitang-kita ang ganda ng kanyang katawan. Ang buhok niya ay nakalugay at amoy na amoy ko ang bango niya kahit nasa pinto pa lang ako. Anthony, halika rito. Huwag ka nang mahiya, tayong dalawa lang. Bulong niya sa malambing na boses na para bang musika sa pandinig ko. Hindi na ako nakapagpigil. Parang may mahika na humila sa akin papalapit sa kanya. Sa isang iglap, niyakap ko siya ng mahigpit at hinalikan ko siya ng puno ng pagnanasa. Sa sandaling yon, nawala ang pagiging amo at katulong. Nawala ang pagiging doktor at utusan. Naging lalaki at babae lang kami, nauhaw sa pagmamahal at init ng katawan. Alam ko na ang ginagawa namin ay purong kasalanan at isang uri ng karanasan na bawal gawin. Pero hindi mapigilan. Sa bawat pagod niya pagkagaling ng ospital, gusto kong pawiin lahat yon kapag nasa bahay na siya. Sa kabila naman ng lahat, kapag kaming dalawa na lang ang magkasama, tinatanggal na niya ang lahat ng hiya at pagiging seryosong doktor. Lumalabas ang wild at malambing na side niya na matagal nang nakatago at naghihintay lang na mailabas. Kakaibang kuryente ang nararamdaman ko sa bawat pagdampi ng mga balat namin. At mas lalong nagpapasaya sa akin ay ang isiping ako lang ang nakakaranas nito
bukod sa kanyang asawa. Ako yung lihim na saya ni Doktora tuwing gabi. Halos 6:00 na ng gabi nang dumating siya sa bahay. Mabagal ang kanyang paglakad papasok. Halatang pagod na pagod matapos ang 2 araw na sunod-sunod na duty sa ospital. Nasa kusina ako at abala sa paghahain ng hapunan. "Dok, dumating na po pala kayo." Agad kong bati sa kanya. "Maghahain na po ako." Umupo si Doktora sa sofa at marahang ipinikit ang kanyang mga mata sandali. "Anthony," mahina niyang tawag. "Po, Dok? Pwede ba kitang yayaing lumabas sandali?" Nagulat ako sa narinig. "Lumabas po?" Tumango siya. "Kailangan ko lang magpahangin. Parang sasabog ang ulo ko sa pagod." Hindi na nagtanong pa si Anthony. Ilang minuto lang ay nakabihis na sila at nasa loob na ng sasakyan. Tahimik ang biyahe papunta sa isang overlooking na lugar sa may bundok. Mahangin ang paligid. Malamig ang simoy ng hangin habang tanaw ang ilaw ng lungsod sa ibaba. Lumapit ako, dala ang 2 paper cup ng mainit na kape. "Dok, kape po." Tinanggap niya yon at ngumiti. "Salamat, Anthony. Alam mo, 2 araw akong halos hindi natulog." "May emergency po?" tanong ko. "Oo, isang batang pasyente. Muntik ko nang hindi maisalba." Saglit siyang natahimik. Ngayon ko lang siya nakita na ganito. Mahina, pagod, at parang may dinadalang mabigat. "Pero okay na po siya ngayon, Dok?" tanong ko ng dahan-dahan. Tumango siya. "Oo, kaya siguro ngayon lang bumigay yung katawan ko." Tahimik kaming tumingin sa malayo. Maya-maya ay napansin ko na nanginginig ng bahagya ang kamay niya. Dahan-dahan kong inabot ang shawl mula sa sasakyan at inilagay yon sa balikat niya. "Baka sipunin po kayo." Napatingin siya sa akin. "Salamat, Anthony." Mahina niyang sabi. Hindi ko inaasahan na sa simpleng paglabas na to, sa simpleng katahimikan kasama ka, mas gagaan ang pakiramdam ko kaysa sa kahit na anong pahinga sa bahay. Salamat sa pagsama mo sa akin ngayong gabi. Ngumiti ako sa kanya. "Kahit kailan po, Dok." Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ko at sa gabing yon, naramdaman ko na ako ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo kahit na alam kong mali ang lahat ng to. Mula noon, naging regular na ang aming pagsasama. Tuwing aalis ang asawa niya, doon ako pumapasok. Naging kami sa likod ng lahat at sa likod ng mata ng mga tao. Ako na ang matatawag na swerteng boy kasi kahit utusan lang ako, nakuha ko ang isang napakaganda at napakabait na doktora kahit may pamilya na. Ngunit sa kabila noon, nakakaramdam pa rin ako ng kaunting kaba. Pero hindi ko na yon binigyang pansin pa. Narealize ko na kahit gaano pa kayaman o kataasan ng estado ng isang tao, may mga pangangailangan din pala silang hindi nabibili ng pera. Tulad ng lambing at tunay na pagmamahal na ako lang ang nakapagbibigay sa kanya sa loob ng kanilang bahay. Ngunit dumating ang punto kung saan kailangan naming harapin ang realidad. Habang tumatagal, lumalalim na ang nararamdaman ko at nagmamahal na ako ng totoo. Isang gabi, habang nakasandal siya sa dibdib ko, marahan siyang nagsalita. "Anthony, alam mo ba na masaya ako sa'yo? Ikaw ang pumupuno sa bagay na hindi nagagawa ng asawa ko." Sabi niya habang hinahaplos ang braso ko. "Masaya po ako, Dok, na ako po ang nakapagpapasaya sa inyo." Tugon ko naman sa kanya. Hanggang isang umaga, umingay ang loob ng bahay sa sigawan ni Ma'am Alesa at Sir David. Natakot ako sa posibleng dahilan ng away nilang mag-asawa. Natakot ako para sa sarili ko at kay Ma'am. Baka dahil yon sa namamagitan sa amin. Mabilis akong tumungo sa kusina upang tanungin ang isa ko pang kasamahan. Ngunit maging ito ay walang ideya sa nangyayari. Hanggang sa nakita ko si Sir na bumaba ng hagdan. Hindi ko alam kung para sa akin
ang matatalim niyang tingin o nadadala lamang ako ng takot at kaba. Ngunit pakiramdam ko ay may alam na siya, Miss Roxy. Kinahapunan, pagdating ni Ma'am galing ospital, agad ako nitong tinawag. Anthony, kailangan na nating tumigil. Para ito sa kapakanan mo. Kilala mo ang Sir David mo. At nakakahalata na siya na may lalaki ako. Hindi ko alam kung paano pero yun ang dahilan ng pag-aaway namin kanina. Kaya bago pa man niya maungkat ang lahat, itigil na natin ito at magpasya ka nang umalis dito. Tumingin ako sa magandang mukha niya at hinawakan ko ang mga kamay niya. Mahal na mahal ko po kayo, Doc. Alam ko po sa sarili ko na maling-mali tayo. Lalo na po sa paningin ng iba. May asawa po kayo at pamilya. May magandang reputasyon. Ako, isa lang akong simpleng tao na walang maibibigay kundi pagmamahal lang. Hindi ko po kayo kayang bigyan ng buhay na sanay kayo. At ng seguridad na kaya niyang ibigay. Napaluha siya at mahigpit akong niyakap. Masaya po ako na ako ang nakapagpasaya sa inyo kahit panandalian lang. At ito na lang po ang bagay na magagawa ko pa para sa inyo. Ang umalis para manatili kayo sa tamang landas at hindi masira ang kinabukasan nyo. Maraming salamat, Anthony. Maraming salamat at naiintindihan mo ko. Alam ko, Miss Roxy, na mali ang ginawa namin. At kahit na anong sarap, kailangang itigil para sa ikabubuti ng lahat. Hindi ko kayang agawin siya sa asawa niya at hindi ko kayang maging dahilan ng pagkasira ng pamilya niya kahit alam kong hindi siya masaya doon. Kinabukasan, nagpaalam ako na aalis na sa trabaho. Masakit man, ngunit kailangan. Alam kong may bahagi ng puso at katawan niya na ibinigay na sa akin habang buhay at hindi na mababawi kailanman. Sobrang swerte ko na dahil nahawakan at minahal ko ang pinapangarap ng marami. Hinding-hindi ko makakalimutan ang bawat detalye ng kanyang buong pagkatao. Sa mga panahong yun, naramdaman ko kung paano maging tunay na lalaki. Siya ang nagturo sa akin ng maraming bagay. Hindi lang sa usaping pisikal, kundi pati na rin sa kung paano magmahal ng wagas. Kahit nautusan lang ako at may asawa na ang babaeng doktora, dadalhin ko ang alaalang yon hanggang sa aking pagtanda. Kami ay nagkahiwalay, pero ang aming bawal na pag-ibig ay mananatiling lihim at espesyal sa puso naming dalawa. Noong una, Miss Roxy, ang hirap tanggapin na kailangan naming maghiwalay. Ilang gabi akong hindi makatulog kakaisip sa kanya. Namimiss ko ang bawat sandali na nakasama ko siya. Pero habang tumatagal, napagtanto ko na tama ang desisyon ko. Ang pag-alis ko ay paraan ng pagpapakita ng tunay na pagmamahal. Ang isang tabi ang sariling kaligayahan para sa ikabubuti ng taong minahal mo. Siya ang naging inspirasyon ko para magpatuloy sa buhay. Dahil sa kanya, natuto akong lumaban at mangarap ulit. Kahit sa simpleng paraan, pinaramdam niya sa akin na may halaga ako at kaya kong magmahal ng sobra. Hanggang sa huli, siya pa rin ang pinakamagandang kwento na hindi ko kayang ikwento sa iba pero pilit kong babalikan sa aking isipan habang buhay. Ang swerteng nakuha ko sa loob ng mansyon na yon ay hindi nasusukat sa pera o material na bagay, kundi sa pagmamahal na ibinigay ng isang babaeng may asawa na pero pinili akong mahalin sa paraang alam niya. Madalas, kapag tahimik na ang gabi at nag-iisa na ako, naiisip ko pa rin siya. Naiisip ko kung ano na kaya ang ginagawa niya. Kung masaya ba siya o kung namimiss niya rin ba ako. Narealize ko na minsan sa buhay ng tao, may mga taong dumadaan lang para magturo at magbigay ng saya. Pero hindi naman nakatadhana na manatili habang buhay. Ganun ang nangyari sa amin. Naging sandalan niya ako noong mga panahon na malungkot siya at nag-iisa. Naging liwanag naman siya sa mundo ko noong pakiramdam ko ay wala akong halaga. Tanggap ko na ngayon na hanggang doon na lang talaga kami at tanggap ko na may pamilya siya at buhay na dapat niyang panindigan.
Pero masaya ako sa katotohanang minsan naging akin siya. Ako si Anthony, ang simpleng utusan na naging swerteng boy na nakakita ng pag-ibig sa isang magandang doktora. At yon ang kwento na itatago ko sa pinakamalalim na bahagi ng puso ko habang buhay. Ang inyong sender, Anthony.